Welcome back to my channel mga tropa, kumusta po kayong lahat? So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung bagay na labis kong pinagsisisihan at labis po talaga akong nanghihinayang kung bakit hindi ko man lang binigyan ng pagpapahalaga yung opportunity ko before nung nandiyan pa ako sa Pilipinas. So but anyway guys, bago pala tayo magsimula, gusto ko magpasalamat sa mga bago nating subscribers dahil 513 subscribers na po pala tayo. At sa mga magsusubscribe pa lang po in advance, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat. So yun guys, ang pinagsisisihan ko talaga is kung bakit hindi ko sinunod yung bilin sa akin ni kuya at nung tatay ko. So way back 2010 mga tropa, no? At i-share ko lang din sa inyo, si kuya pala is a backhoe operator siya from 2005 up until now. So ngayon nasa US siya, nasa Guam, at ang laki ng sinusweldo niya. So way back 2010, tinuturuan niya ako na maging isang operator. So sa kagustuhan ko na mag-enroll sa college at makapagtapos ako ng 4-year course, so hindi ko sinunod yung bilin ni kuya sa akin. But hindi ako nagsisisi dahil nagtapos ako ng 4-year course. Ang pinagsisisihan ko is after ko graduate, kung bakit hindi ko pinagpatuloy yung opportunity na maging operator. So ayun yung isa sa pinanghihinayang ko mga tropa, dahil ako pangarap ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral. So hindi ko naisip na after ko graduate ng college is ipagpatuloy ko yung opportunity na inaalok sa akin ni kuya. So ayun guys, malaking panghihinayang ko dahil kung ako naging operator at may lisensya ako. So ang backhoe operator dito sa Canada, if I'm not mistaken, sumasahod yan ng $35 to $40 an hour. So isipin nyo yan mga tropa kung gaano kalaki ang kinikita ng backhoe operator dito sa Canada. So isa pa, ang mga skilled worker dito sa Canada is, ayan po ang priority nila, yan ang kailangan ng Canada, yung mga skilled worker. So ayun guys, ang laki talaga ng panghihinayang ko doon dahil I have the chance and I have the opportunity pero hindi ko ipinagpatuloy. And then si Papa, 20 years siyang welder. So up until now nagwe-welding pa din naman siya. So pero syempre yung mata ni Papa malabo na, hindi na katulad nung araw na maganda pa yung vision niya. Pero ngayon kasi syempre hindi na ganun kaganda yung kuha ni Papa, kaya medyo nag-stop na siya mag-welding. But guys, ang sabi sa akin ni Papa noon, bakit hindi daw ako mag-welder? Tuturuan niya ako, and then pag marunong na, mag-test na ako, kumuha ng certification, mag-apply sa mga welding company. So ayun guys, ang isa sa hindi ko rin ginawa dahil sinubukan ko, masakit sa mata, but normal lang pala yung sa mga nagsisimula. So mabilis akong nadala, hindi ko, sabi ko kay Papa ayaw ko pa dahil di ko kaya, ayaw ko masakit sa mata. So si Papa pilit niya ako kinukumbinsi na hindi, okay lang yan dahil sa simula lang yan, dahil nung ako nagsisimula ganyan din ako. But eventually masasanay ka rin. So kumbaga mawawala rin yan. Well, totoo naman yun dahil yung mga kakilala ko, welder naman sila. Yun naman din talaga yung sinasabi nila sa akin na sa umpisa lang yan, pero pag nasanay ka na, wala na. So yun guys, isipin nyo yung opportunity na sinayang ko. Yung opportunity na dapat grinab ko at binigyan ko ng pagpapahalaga. Kasi kung biruin nyo yan guys, kung ako isang welder or backhoe operator, so it's a good opportunity for me. Kahit alin sa trabaho na yan, napakaganda ng opportunity na naghihintay sa akin dito sa Canada. So laki po talaga ng panghihinayang ko at laki ng pagsisisi ko dahil hindi ko man lang binigyan ng chance. Naging komportable ako sa trabaho na meron ako dyan dati sa Pilipinas dahil sumasahod naman ako. So actually sahod ko dati hindi naman talaga ganun kalaki eh. Kumbaga naging masaya lang ako, naging kontento lang ako sa sinasahod ko dati kahit na hindi ganun kalaki kasi syempre binata.
kumbaga nabibili ko yung mga gusto ko, nakakapagtabi ako ng pera, pero hindi ko inisip in the long term na mas maganda sana kung naging skilled worker ako. So edi sana ngayon ang laki ng siya nasahod ko rito sa Canada. So yun guys, kung kayo ay pupunta ng Canada at nangangarap na makarating dito in the future, so ito nabanggit ko na to sa mga nakaraang vlog ko na bago kayo pumunta rito, kung meron kayong chance at meron kayong opportunity na kumuha na maging isang skilled worker kayo, grab the opportunity mga tropa, kumuha kayo ng certification and experience para pagdating nyo dito, malaki at maganda yung opportunity na naghihintay sa inyo. At yung sahod kasi mga tropa, number 1 yon. Of course, syempre, bilang trabahante, salary matter dahil may mga pamilya tayo na kailangan nating buhayin, may mga pinagkakagastusan tayo. So, isa yan sa mga advantage kapag ikaw ay isang skilled worker dito sa Canada. Kasi mga tropa, kung ikukumpara ko yung sahod ko ngayon compare sa welder or backhoe operator, so halos kalahati, wala pa nga. So sabihin na natin kalahati ng sahod ng mga yan ang sinasahod ko ngayon. So ayun guys, imagine that, ang laki nung panghihinayang ko talaga dahil hindi ko man lang binigyan ng chance yung mga bilin sa akin ni kuya at ni papa. So and guys, kaya kung kayo po ay pupunta ng Canada at mapapanood nyo yung video ko, so I hope nabigyan ko po kayo ng kaunting idea kung ano po yung magandang gawin nyo bago kayo pumunta ng Canada. So and guys, kung nakarating ka pala sa part ng video na ito, gusto kitang pasalamatan. At hanggang dito na lang po yung vlog natin. I-comment nyo dyan sa comment section natin kung meron kayong mga katanungan. At susubukan po nating sagutin. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kits po tayo sa next video.